Yeah. Hello guys, today is Thursday. Swimming lesson. Hindi. Japanese lesson ko today. Ayan, kasama ko sila at si ate. Ayan. Parang naalala ko may Christmas party ata kami mamaya or simpleng celebration lang. Yun, sandwich lang yung hinanda namin para sa lunch namin. And nagagawa ako ng baon nila kasi hindi sila kasali. 500 yen yung bayan sa amin. Nasa elevator na kami. Ayan, nag-toilet muna ako. 9:30 pa lang. Yung klase ko, minove ko ng 10 a.m. Pero sila ate nandun na sa children's room nila. And kasi pupunta muna ako ng library. Mag-study muna ako ng 30 minutes. Alam nyo na, kagabi hindi ako nakapag-study kasi galing kami sa binan ko. At anong oras na rin natulog yung dalawa. Ang init pag nasa loob ka ng mga building, mall, parang ang init-init kasi yung heater nila. Sa labas, ang lamig-lamig. So, ayun. Punta na tayo sa library. Kahit malamig, pinagpapawisan ako. Ayan, Kasi ang init dito sa loob. So, ayun. Punta tayo ng library. Maghanap ako or mag-study ako konti. Magte-10 na at punta na tayo sa aking classroom. Ayan po si Bunso. Yung gusto niyang bitbitin yung laman yan is pagkain. Bento namin yan, baon. Yung dalawa. Tapos na yung lesson at nandito na po si Bunso. Yung gusto niya talagang bitbitin yung laman is pagkain. Saan ba yung bicycle? Ay, dito pala. Ang liit-liit kasi, tinan nyo. Ayun, hindi pala ngayon yung parang Christmas party namin. Sa January pa pala. Mga January 20 ba? Nagkamali ako. Nagdala pa naman ako ng bento namin. Pero okay lang. Kakainin na lang namin somewhere or sa bahay. So, ayun. Tara. Ang kinakalkal nyo. Yung baon nila, guys. Ito, kinakalkal. Dito lang namin kakainin yung ginawa kong baon nila. Ate, hi dozo. Ay. One more. Hello friends! Good morning! Today is December 22, 2018. Alas 10 na. Ayan, December 22 na. Ilang araw na lang, ilang tulog na lang talaga. Malapit na ang Pasko. Ay, naku, wala. Ay, hindi ako makapaniwala. Parang ang bilis ng araw, no? Parang pagpalapit na siya ng palapit, parang medyo nagpapanik ka. Kasi parang ang dami mong pang gustong gawin, yung ganun. Pero malapit na rin ang bagong taon, diba? So, ano ba yung magiging handa nyo ngayong Pasko, guys? Ano ba yung gagawin nyo ngayong Pasko, sa New Year? Nakakatuwa pag naalala mo yung mga Pasko sa Pilipinas, diba? Dito kasi sa Japan, nagsiselebrate naman sila ng Pasko, pero iba pa rin sa Pilipinas. Dito, kahit Pasko, karamihan may trabaho or may pasok pa rin sila sa work. Pero sa New Year, may holiday sila sa New Year. Yung asawa ko, meron siyang holiday or wala siyang pasok sa December 29 to January 10. So, mahaba-haba po yung kanyang bakasyon. Usually, nagbabakasyon talaga sila kasi mahaba-haba, mga 2 weeks, 1 week, ganun. Pero kami dito lang kami sa Japan. Kasama namin yung binan namin magsiselebrate. Kaya sa 25, baka pumunta kami sa bahay ng binan ko. Doon kami magsiselebrate ng Pasko. Siyempre, kasama sila ate at Bunso. And today pala is maulan. So, hindi tayo lalabas today, okay? Si Bunso, baka magkasakit na naman. Kasi baka magkasipon po yung dalawa at magpapasko po. Kaya iniingatan ko yung kanilang health. Sabay ganun, Pag hindi na Pasko, okay lang, Yan lang po si Bunso. Nag-play lang siya. Ayan po ang bahay. Pag nandito kami sa bahay, yan. Kung saan-saan yung mga toys nila. Dito pa, ayan pa po. Ayan po si ate. Naman yung hilig ni ate. Yung mga ganyan-ganyan. Mga papers. Mga yung mga activity. Ito, galing to sa lola niya. Ganyan-ganyan yung mga hilig niya.
Ayan. Mga activity. Ayan din. Kaya yung table niya dyan, ganyan lang yan. Hindi ko na masyadong pinakikialaman nan dyan kasi alam nyo na. Hello. How are you? Hello. Pero kahapon lumabas kami, nagpa-bubble-bubble kami sa labas. At after no, napunta ako ng grocery, nag-grocery kami. Malapit lang naman yung grocery shop dito. Kaya, pero hindi na ako nag-vlog. Doon lang ako nag-vlog sa park na malapit dito at nagpalobo-lobo kami ng bubbles. Kasi meron pala kami dyan, last summer pa yun. Ayan, pag nandito lang naman kami sa bahay, yan, nakikipag-play lang ako sa kanya dito sa play area nila, dito sa playroom nila, and nag-study ako ng Japanese pa konti-konti. Yung Nihongo lesson ko pala, or Japanese lesson ko pala is, hindi naman siya free. May bayad siya na 2,000 yen. 10 class siya. Bali, once a week siya. 90 minutes. Parang dati rin yung pinasukan ko dati, nang buntis pa ako kay ate. Pumasok kasi ako noon. So, pangalawa ko na to. Pero hindi ko natapos noon kasi siyempre alam nyo na pag buntis, pa iba-iba yung mood, diba? Nag-stop ako noon. Parang nagbabayad ako noon kada lesson ng 100 yen. At meron pa ata akong binayaran noon ng first time ko. Parang bayad siya sa room kasi nag-rent lang siguro sila ng room dun sa City Hall, hindi ko alam. Ang asawa ko kasi nag-inquire noon. Parang pumasok na lang ako noon or chinek ko na lang dun sa City Hall kung paano ba yung lesson or paano ba itsura ng room nila doon, ganon. Yung teacher ko, wala naman siyang ginagamit na book, pero meron siyang pinapasero. Meron siyang dinadalang photocopy ng, siguro may book siya na pinagkukuhanan ng photocopy. Tapos yung binibigay niya sa akin or yun yung binabasa niya sa akin. Ito yung nalagyan ko sa Daiso ko lang ito nabili. And ganito, parang ganito. And ito binigyan niya rin to sa akin. Nagulat nga ako kasi made in Vietnam siya. Made in Vietnam. Ayan. So, parang may binibigay siyang mga ganito. Kung nga ito, homework ko to ng nakaraang Thursday. Parang meron siyang mga pina-photocopy. Parang sa book niya siguro nakuha to. Pero nakalimutan ko magtanong sa kanya kung ano yung book na maganda para sa akin. Nakalimutan ko rin magtanong sa ibang student doon. Dapat magtatanong ako last lesson namin. Gusto ko kasi pag bumili ako, yung sure ba ako na mga gamit talaga, yung gano'n, talagang bagay sa akin, yung for beginner, yung gano'n. Kaya dito sa bahay, medyo nag-study ako. Pero at the same time, ayan, nagbibigay pa rin ako ng time para sa mga anak ko at sa asawa ko. Hindi naman ako nagmamadali din matuto. Yung nakailang bigay na siya sa akin ng photocopy, nakakahiyang. Hindi, walang bayad, free lang. And pang ilang lesson ko na ba? Siguro sa 10 na lesson na 2,000 yen na binayaran ko is nakalimang lesson na ako. So, meron pa akong 5. At siguro sa January, mga 3rd week ako matatapos sa Japanese lesson ko. At kung gusto ko pa mag-continue, magbabayad ulit ako ng 2,000 yen. For 10 lesson ulit yun. Para sa mga anak ko naman, kasi syempre hindi sila pwedeng isama dun sa Nihongo lesson ko. Nani? This one is here. Okay. May patalastas po. Ayun po sila, nagpi-play lang sila sa likod ko. And yun, pag gusto ko mag-continue dyan sa Nihongo lesson ko or Japanese lesson ko, kailangan ko ulit magbayad ng 2,000 yen or 1,000 pesos siya. Parang yun yung estimate ko sa peso. Hindi siya eksakto. Parang 1,000 pesos siya sa 10 lesson. And plus, yung mga anak ko, kasi hindi naman sila pwedeng isama doon sa lesson kasi 90 minutes yun at may istorbo po nila yung ibang nag-aaral doon. Kasi yung lesson na yun is man to man. Bali, yung teacher mo, isa. Yung magtuturo sa'yo is isang teacher. Focus talaga siya sa'yo. Kanya-kanyang teacher. And volunteer teacher po sila. Gusto mo talaga matututo ka talaga kasi focus talaga, man to man lesson. One-on-one lesson ba? Ano ba? So, ayun. Hindi siya yung parang yung classes sa school na yung teacher, isa lang, tapos ang daming estudyante. Kaya matututo ka talaga pag interesado ka talaga matuto. So, ayun nga. Yung mga anak ko naman, meron silang tinatawag na children's room doon. Tapos may mag-aalaga lang sa kanila doon, sa children's room na yun. Actually, safe naman yung children's room na nag-iwanan ko sa kanila. Tapos may mag-aalaga sa kanila, isa or dalawa. At professional sila na nag-aalaga. So, hindi ka mag-worried talaga na iwanan sila. Kasi first time ko rin yung paalagaan yung mga anak ko. Kaya nang una, medyo nagdadalawang isip ako. Pero parang sila na mismo nagsabi na wag daw ako mag-alala kasi sanay daw yan yung mag-aalaga. Professional daw. Actually, walang problema. Napakaganda ng program nila. Napakamalaking tulong yung program nila na ganyan. Tapos, hindi naman siya ganun kamahal. Siguro yung mga nandito sa Japan, na-experience na nila yung sa City Hall na Nihongo lesson na ino-offer nila. Karamihan ng student doon, napansin ko Chinese. Tapos, magagaling na talaga sila mag-Japanese. Parang ako nga lang yung ano doon eh. Ilan lang kami na student. Siguro mga nasa 10, 9, ganun or 11. Basta wala pang 20 na student kami doon. So, konti lang. Tapos,
kanya-kanyang teacher. Pero never ko na-feel na parang dinadown nila ako kasi hindi pa ako marunong, kasi sila magaling na. Never kong na-feel yun. Napaka-friendly nila. Walang problema. Ang bayad naman sa bata, sa pagpaalaga, is 400 yen. So, sa dalawang bata, 800 yen po yung binabayaran ko every week, once a week. Yung bayad sa kanila is dun na pag pinapasok ko na sila, dun mismo yung bayad. So, sa 1 month, magkano yung 800? Ano ba? Diyan tayo sa mat ngayon magkakagulo eh, no? So, wait lang. Sa dalawa yung aking pinapaalagaan is 800 every week sila. So, sa 1 month, 4,000 yen. Sa 10 lesson, bale 8,000 yen po yung binabayaran ko. Every week, nababayad ako ng 800 yen. Kung isa lang yung papaalagaan mo, medyo magaan kasi 400 yen lang, di ba? Feel mo talaga na mura siya. So, sa peso siguro sa 10 lesson ko is 4,000 yen sa kanilang dalawa sa 1 month. 800 yen every time na papalagaan ko sa sila. Medyo namamahalan talaga ako, and kahit yung Japanese na friend ko, sinabi niya medyo mahal din talaga. Kaya maganda talaga siya pag interesado ka talaga matuto, kasi kahit paano is sulit yung pagbabayad mo. Anong masasabi nyo guys? Mahal ba siya para sa inyo or tama lang or medyo over na siya? Para sa akin, hindi naman siya ganoon kamahal. Siguro nasa kalahati siya para sa akin bilang housewife na wala naman talaga akong income na inaasahan. Kasi hindi po ako gumagastos ng ganun every week. Nagbabayad ako ng ganun. Wala akong ginagastos na ganun every week. Siguro sa pagkain meron. Pero siguro yung binabayad na 2,000 sa 10 lesson is mura na siya. Pero kung plus 800 yen every week, sabihin na natin every week nababayad ako. Kasi yung 10 lesson, 2,000 siya. Bali 200 yen every lesson. Parang naintindihan nyo ba? Kasi ako medyo naguguluhan ako sa in-explain ko. Bali total, every week or every lesson, plus pagpaalaga sa mga anak ko is 1,000 yen every week. Bali 500 pesos, parang ganun. Pero kung wala ka namang papaalagaan, mura na yung 2,000 yen sa 10 lesson, diba? Kung wala kang papaalagaan, ganun. Kung gusto ko mag-continue, kailangan ko magbayad na naman ng 2,000 yen plus 800 yen every pagpapaalaga ko sa mga anak ko. Guys, so pinag-iisipan ko kung magko-continue ako sa lesson ko. Actually, okay naman siya lahat. Yung bayad lang sa kanya. Kasi plano ko bumili ng book para sa pag-study ko rin. Kasi once a week lang siya. Pero malaking naging tulong niya sa akin. Kasi yung hiragana nga, ngayon nakakabasa na ako ng hiragana. Actually, before ako mag-start or sa ilang taong ko dito sa Japan, hindi ko na-study yung hiragana or hindi ko siya nakabisado. Yung hiragana, ilang pasok ko lang. Siguro mga pangatlong pasok ko lang sa lesson na yun, nakabisado ko na siya. So, nakakatuwa lang na ganun. So, malaki yung naging tulong niya sa akin. Parang mas ginanahan ako mag-aral. Lalo na yung naging teacher ko. Ilang years na experience niya sa pagtuturo doon. Siguro mahigit 10 years na yung experience niya sa pagtuturo ng Nihongo doon. Pero alam niya pa rin paano i-handle yung isang katulad ko na baguhan pa lang. So, yun, nakakatuwa lang. No, yun yung pagpipilian ko kung ipagpapatuloy ko pa yung lesson na yan or mag-home study na lang ako. Bibili na lang ako ng book. Ganon. Tapos, manunood-nood na lang ako sa online muna. And next year kasi, papasok na rin si ate sa school. So, pwede na uli ako mag-continue sa lesson ko. Bali, si Bunso na lang yung papaalagaan ko. Pero mas magaan na yung bayad sa kanya. And siguro magsi-self-study muna ako. I-review ko and ulit-ulitin ko muna yung tinuro sa akin sa mga lesson na to. Pero next year sa January pa naman matatapos sa Nihongo lesson. Maaga ko lang talaga siya iniisip kung i-continue ko pa ba or ano ba yung gagawin ko sa next step ko or mag-self-study muna ako, ganun. Hintayin ko muna yung pag-start ni ate sa pag-aaral kasi mabibisi rin ako sa pag-asikaso para sa pag-aaral ni ate. Yung rice namin. So, kayo guys, kung kayo yung nasa sitwasyon ko, ano yung magiging desisyon nyo? Yung para sa inyo, kung nasa sitwasyon kayo ko. So, ayun guys, maraming salamat sa magko-comment. At yung mga nandito sa Japan na aking friends, yung mga nanonood sa akin, kung naka-experience na sila sa pag-aaral sa City Hall or saan man, ano yung ginawa nyo, ano yung binili nyo na libro na una. Actually, meron na naman ako natanong. Kaya ayun, nag-check din ako sa bookstore ko mga magkano para may idea ako, ganon. And so, ayun, dahil hindi kami makakalabas, pero mamaya-maya siguro baka pag umaraw ilalabas ko tong dalawa. Pero mamaya, ipapakita ko sa inyo or mag-aayos tayo dun sa mga pampaganda ko. May pampaganda pala. Ayan po yung aking mga alaga. Nagpi-play lang po sila. So, yun guys, dito ko na i-close yung ating vlog na to. At, syempre, happy ako kasi na-share ko sa inyo yung gusto kong i-share today. And, so, ayun, magpapasko na. Sana makapag-vlog ako sa Pasko, sa celebration namin sa Pasko. At sana mag-share din kayo ng inyong Pasko. Ay, si Bunso.
So, yun guys, maraming salamat sa panonood sa aking vlog na ito. And sana na-enjoy nyo pa rin. Parang napaus po ako. So, ayun, ingat po kayo lagi. Bye! Bye-bye, Bunso! Bye-bye, Bunso! Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye. Appear! Pee. Magluluto na po ako ng aming lunch. So, tara, kain tayo. Yan, gawa tayo ng fried rice and sausage yan. And hinati-hati ko na. Onion and garlic, carrots, tapos yan, egg. Gumawa pala ako nito with egg. Ayan. Nilagay ko lang muna dyan para mainit lang. And dito na yung fried rice. Lagyan ko lang siya ng takip na sarandrap ba yan? Para mamaya